admin natin at din CHO po natin na next Thursday, sa susunod na Webes, hindi po this Thursday, next Thursday, bale August 7. Tama po ba? Next Thursday ay August 7. May mga konting pagbabago tayo sa mga services ng City Health na sa kasalukuyan ay nasa Pasig Sports Center. Next Thursday and next Friday, sarado muna. 2 days muna sarado. Tapos, tingnan na lang natin sa PIO yung mga announcement para sigurado po. Nagka-advance notice lang po tayo para makatulong sa information na dissemination natin. Yun naman po, sana gumanda na ang panahon. Papasalamat din po tayo pala dun sa lahat ng tumulong sa atin sa incident management team. Alam mo po, may IMT po tayo na gano'n para sa bagyo, para sa habagat, umaabot po sa more than 3,000 personnel. Kahit sabihin na walang pasok, sarado ang mga tanggapan ng pamahalaan, tayo po, mga kawanig ng pamahalaan, ay nag-report pa rin, more than 3,000 po sa atin ang nakasama sa incident management team. Yung iba po, sila yung in charge sa camp management. Batiin lang natin, kahit hindi sila kasama ngayong umaga, CSWDO natin. Ang laki ng mga improvement natin sa camp management. Kaya naman ang ang paalala lang naman natin lagi sa mga kasama, CSWDO man o DRMO, una, kilalanin, i-recognize natin ang mga improvement natin at yung Vision Order Department natin at lahat ng mga division nito. Pero habang kinikilala natin yung mga improvement na nagawa na natin, ay importante na patuloy pa rin tayong nag-i-improve. Kasi imposible naman na hindi magkaroon ng susunod na bagyo. Lagi tayo nagdadasal at inaasahan natin na huwag muna, sana matagal pa bago ang susunod na bagyo na talagang tatamaan tayo. Pero ang realidad sa Pilipinas talagang nagkakaroon ng bagyo at dapat paghandaan po natin ito. Kaya ano man ang sitwasyon, malakas o mahina ang ulan, lagi tayong nag-ahanda. At ang magandang balita naman po para sa atin dito, lalo na pagdating sa sitwasyon sa baha. Ang magandang balita naman, kung meron mang magandang balita patungkol dito, ay nag-i-improve din, hindi lang yung response ng mga personnel natin, nag-i-improve din yung alagayan o sitwasyon natin sa lungsod ng Pasig. Kung mapapansin po ninyo, sobrang lakas na ulan itong nakaraang mga araw. Mula nung last Monday, nakaraang Lunes hanggang weekend, di ba? Sobrang lakas talaga, hanggang Biyernes, talagang grabe ang ulan. Katunayan, meron po tayong record na nakita sa Barangay Canyogan, yung rain meter gauge or yung rainfall gauge natin ng DRMO sa Canyogan. Nakapag-record po tayo ng pinakamataas na level of rainfall in 1 day. Record po sa history ng Pasig City na nasa 485 millimeters. Mas mataas pa po ito sa rainfall nung Ondoy. Yung Ondoy, kung hindi ako nagkakamali, mga 450, mga gano'n lang po yata tayo nun. Ito po, umabot tayo ng 480. Tama ka, nasan ba ang DRMO natin? Basta nag-record po tayo, pinakamataas na level of rainfall in 1 day. Ipopost ko na lang yung detalye para mas accurate at mas sakto. Pero ganun po yung nangyari. Nung Wednesday po yata yun, yung record rainfall sa loob ng isang araw. Pero kung mapapansin po natin, kahit record rainfall in 1 day ang nangyari sa Pasig City in history, ay yung pagbaha, hindi kasing lala nung dati. Kumbaga, mas maganda yung sitwasyon ngayon. At tinitignan po natin, inaasahan natin na sa hinaharap ay mas lalo pang gaganda ang sitwasyon. Bakit po? Una, matatapos po ang mga proyekto para sa flood control. Lalo na yung mga dahilan kung ba't medyo mas mataas ang baha, halimbawa sa Santolan ngayon, dahil ginagawa pa yung revetment wall sa Ilog Marikina sa Barangay Santolan mismo. Yung sa Santa Lucia naman, medyo nagka-problema po tayo sa proyekto ng DPWH sa Pambuli o Buli Creek. Pero by next year, sigurado tapos na rin naman po yun. Kaya mas gaganda din po ang sitwasyon sa Barangay Santa Lucia. Dalawang halimbawa lang po yan, yung dalawang major. Pangatlo ay
yung flood control and drainage master plan natin sa pangunan ng engineering at kasama rin ng DRMO, City Admin Office at marami po sa mga opisina dito, napaka-importante po nito. Sa tagal ng panahon, hindi po tayo nagkaroon ng isang consolidated and complete master plan. Pero ngayon po, binubuo na natin siya at nagsusukat na po yung mga kasama natin sa flood control and drainage master plan. At by next year, tapos na rin po ito, magkakaroon tayo ng parang menu ng mga proyekto na pwedeng gawin ng nasyonal, pwedeng gawin ng lokal, pag-uusapan na lang po. Pero mas madali na, hindi yung tagpi-tagpi yung gawa, hindi yung kung ano naisip na proyekto o puro stopgap na measure, kundi lahat po consolidated. Matututo tayo mula sa mga pagkakamali o pagkukulang noong nakaraan. Kaya sigurado po na kung nakikita natin na ngayon, kahit sobrang lakas ng ulan, sobrang bigat ng rainfall, ay mas maganda ang sitwasyon kumpara sa previous years. Sigurado po tayo na sa hinaharap magiging mas maganda pa ang sitwasyon sa Luzon.